Kamusta po mga kababayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Samahan niyo po inyong lingkod, si Kamanong po dito po sa Tambayan Makabayan. At tayo po magkomentuhan. Magumpisa na po tayo. Komentuhan po natin mga kababayan. Ito pong pahayag ng ating pong magigiting na soldiers at mga ex-marine. Ito pong ating 18 bayani mga kababayan ay nagbigay po ng pahayag na sila raw po ay handang tumistigo sa Senado sa ilalim ng bagong liderato. Mga kababayan, yan po ang tama dahil pinapatay na po nila ang issue ng korupsyon nila. Dinadala na po ang issue kay Bato, ICC at sa impeachment ng Vice President. Pilit po nilang tinatabunan ang ginawa nilang anomalya na mahigit 3 taon na trilyon at daan-daang bilyon ang issue ng korupsyon at napakarami pang iba. Kaya po umaasa po tayo sa bagong liderato at babalik muli kung ibabalik pong muli at makakabalik muli si Senator Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Napakaganda po na mangyayari at magkakaroon na po ng linaw ang talaga pong pilit po nilang pinagtatakpan at ayaw nilang mabuksan ang malawakang korupsyon. Hindi po ba? Ito po, pakinggan po natin panoorin ng ating po mga bayani. Tano is now the Senate President. If ever, sir, ipapatawag po ang 18 Marines sa investigation ng Senate Blue Ribbon, ano po ang inyong magiging? Well, susunod at papalima kami sa sampina na ipapadala ng Senado. At yan naman ang aming purpose, no? Na ibahagi sa appropriate agency of government yung nalalaman ng ating mga dating sundalo. So, we welcome it. And we will fully cooperate. And in fact, not only will the 18 cooperate, but marami pang sasama sa kanila na dating kasamahan nila na empleyado ni Saldico. Yan po mga kababayan, ang napakagandang balita po mga kababayan. Yan po ang dapat pong tutukan ng Senado. Yan po. Kasi po ang ginagawa po kasi sa ating bansa ngayon, lalo-lalo po ang mainstream media, ang tinututukan po nila mga kababayan, yung makapaglilihis sa issue ng korupsyon. Kaya po tayo naghihirap ngayon at baon po tayo sa problema. Problema po ng kahirapan, napakataas na inflation, napakataas na bilihin, bagsak na ekonomiya, pati ang ating piso sad-sad bagsak. Dahil po sa korupsyon, ugat ng korupsyon, napakaraming perang ninanakaw taon-taon nila sa ating bansa, di umano. Hindi po ba? Kaya nga po sinasabi po, mga kababayan, ito pong 18 Marines, hindi po ba? Ay marami pa po sila. Marami pa po. Hindi lang po sila. Marami pang sasama. Lalo-lalo po ngayon, napalitan na ang liderato ng Senado. At yan naman po ang inaasahan natin na mabuksan na po yan. At maimbestigahan na po ang dapat maimbestigahan. At ang ayaw nilang pagsalitain dyan, ay dapat na po pagsalitain lahat at kumbidahin, isubpina. Hindi po ba? Lalong-lalo po, napakahalaga po ang statement at sasabihin ni Saldico. Kahit po wala siya sa bansa, pwede po siyang magsalita via Zoom. Hindi po ba? At siyempre po, yung mga ayaw nilang papuntahin dyan, katulad po ng Maglolong Bersamin, yung dating sekretary po na si Pangandaman, hindi po ba? At siyempre po, yung si Gutesa na nawala na, hindi po ba? Si Sergeant Gutesa. At siyempre, gusto po natin makabalik muli at hingan ng mga nalalaman nila statement ang mag-asawang Diskaya. Hindi po ba? At lalong-lalo po, mga kababayan, ay maimbestigahan din po
ang hawak po na mga ebidensya at magtuturo po sa napakaraming magnanakaw ng mahigit 3 taon sa ating bansa. Ang mga buhaya dyan sa tinatawag ni Kiko Barsaga, dyan po sa House of Crocs. Hindi po ba? Ang Cabral Files na hawak po ni Congressman Libiste. Hindi po ba napakaganda? Matutumbok mo ang ugat ng korupsyon, ang napakalaking pera at pondo na ginawa nila, pinirmahan ng Pangulo, at ang pera ng taong bayan ay halos nilagay nila sa mga unprogram para po pakinabangan, at ang makinabang po ay mga congressman, mga senador. Hindi po ba ang malalaking big ticket project binaliwala nila? Kaya nga walang natapos na malalaking proyekto, pati ang ipinagmamalaking flood control para pong bula. Di ba alam naman natin bula? Yung bula, pag yan bumula, mahipan mo lang yan, nawawala ng bula, at hindi tumatagal, nawawala ang bula. Ganun na nangyari sa flood control. Puro kwento lang. Nung kinuwento ng kinuwento, natapos na. Makakatulong na. Pero nung dumating ang sakuna, nawalang parang bula ang mga flood control. At bigla pong isinisi lahat ang problema sa dating administrasyon. Sinisi lahat, pati ang pagnanakaw nila. Di umano ay sinisi pa rin sa dating administrasyon. Lahat po ang sisi, sila ang nagnanakaw, sila nagpapahirap sa bayan, pero ang may kasalanan, ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President. Ganyan po sila kawawalang niya at kadidemonyo. Di umano, mga kababayan. Kaya po umaasa po tayo. Siyempre po, ang una po nating inaasahan ay makabalik po ang dating, ang may hawak po ang chairman. Sana po maibalik ang dating chairman ng committee ng Blue Ribbon, Committee. Hindi po ba na si Senator Marcoleta po sana ang muli pong humawak? Hindi po ba? Dahil marami po dyan lalabas, lalo yung mga baho nila, yung tumanggap ng mali-maleta, ay sana po ay tuluyan na pong malantad ng kanilang mga pagkakakilanlan. Gamit po ang hawak ng mga ebidensya ng mga ex-marine, mga litrato, address ng kanilang mga bahay, condominium, townhouse. Hindi po ba? At ang malalaki nilang mga farm. Hindi po ba? Malalantad. At alam naman po natin lahat sila halos. Pati po yata yung dating Senate President na tinatawag na tuta. Kasama rin yata sa maleta yan. At yung tinatawag din daw po ng isang pinky. Kasama rin yata yan. Hindi kaya? Yan po mga kababayan. At least nagkaroon po ng pag-asa tayong mga Pilipino dahil po pilit na po nilang binubura po sa kasaysayan ang korupsyon ng binagongang Pilipinas. Hindi po ba? Kaya po tayo nagpapasalamat kay Senator Bato de la Rosa. Kahit po siya ay iniipit at ginigipit at pilit pong dinadala ang issue gamit ang ICC, pinilit pa rin ni Senator Bato de la Rosa na pumunta at makapasok kahit po siya hinahabol at pilit na pinipigilan ng NBI dahil nga po napaka-importante po ng kanyang boto. Kung hindi po nakapasok at nakaboto si Senator Bato de la Rosa, patay na po tayo. Wala na pong kapag-pag-asa na maimbestigahan pa ito pong korupsyon nila. Kaya mabuhay ka po, Senator Bato de la Rosa, dahil kung hindi dahil sa iyo, hindi mapapalitan ang liderato ng Senado. Ingat-ingat po kayo at syempre kasama po kayo sa aming mga dasal na kayo po'y maingatan at hindi po kayong magawa ng masama katulad ng ginawa kay dating Pangulong Duterte na pinadala sa dahig na wala malang due process na ginawa sa ating pong gobyerno at sa ating saligang batas, sa ating soberenya. Hindi po ba? Maraming salamat po at mabuhay po kayo ang ating mga bayani, ang ating mga soldiers at mga ex-marine. Mabuhay po kayo. Thank you po sa inyo. Ingat-ingat po kayo.
At maraming salamat din po sa gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po nagsusubscribe, sa mga nagko-comment, like, and share. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Thank you po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Thank you po. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. Eric Hercio ng Canada. Kay Jim Ari sa United Arab Emirates. Baby Roman at Ate Isa na Cagayan. Si Annie Jo. Tatay Nick ng Toronto, Canada. Si Mila Yi. Felipe Shapno ng Texas, USA. Si Jesus Valdepena. Rolando Guerrero. Ma'am LB and Sermani ng North Miami, Florida, USA. Rolando Timbol ng Alberta, Canada. Si Melchorita Espinosa ng Orlando, Florida, USA. Si Arthur Estraniero ng USA. Mika Legaspi at Frank Zamora ng USA, California, USA. Shoutout po sa inyong lahat at ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. God bless po sa atin lahat. At tiis-tiis lang po tayo mga kabayan at dasal-dasal lang po. At makakamtam din po natin ang katarungan at mananagot din po ang tunay na nagpahirap sa ating bansa. Muli po, paalam, bye-bye.